Katatapos lang ng shift ni Mark, isang 28 years old na call center agent. Madalas ay madaling araw siyang umuwi mula sa trabaho dahil hindi naman kalayuan ang inuupahan niyang bahay mula sa kanyang opisina. Karaniwan na sa kanya ang maglakad pa uwi. Sa kabila ng oras ng kanyang pag-uwi, hindi siya nakakaramdam ng pangamba. Tahimik at payapa ang baryong tinitirhan niya, kaya't walang dahilan para siya ay mag-alala. Dagdag pa rito, nasanay na siya sa ganitong sistema. Ang pinakamalaking problema lang naman niya palagi ay ang kinatatakutan sa baryo nila na si Mang Dante. Isang lasinggerong siga na walang alam gawin kung hindi ang maghamon ng away at mambulahaw tuwing gabi. Madalas itong nakakasalubong ni Mark na pasuray-suray sa kalsada. Laking pasasalamat ng binata na hindi naman siya sinasaktan o tinatakot ng lalaki. Madalas pa nga ay pinupuri siya ng lalaking siga. Natutuwa ito dahil sa kanyang kasipagan at pagiging matyaga sa kanyang trabaho. Si Mark ay isang simpleng lalaki lang. Pinalaki ng kanyang lola kasama ang kanyang kapatid. Ulila na kasi sila dahil parehong namatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Pinili niyang magtrabaho sa syudad at isinama niya roon ang kanyang lola at bunsong kapatid nang naging maayos at permanente na ang kanyang trabaho. Siya ang bumubuhay sa kanila, lalo na't matanda na rin naman ang kanyang lola Celia at yun ang hinahangaan sa kanya ng siga. Hoy! Hoy, Mark! Ay ka nga dito. May pag-uusapan tayo. Bilisan mo maglakad. Napahinto si Mark sa kanyang paglalakad sa tulay ng baryo San Mariano. Mula sa madilim na lansangan ay lumitaw sa kanyang unahan ang isang taong kilalang-kilala niya. Yun ay si Mang Dante. Pasuray-suray ito sa paglalakad palapit sa kanyang kinaroroonan. May hawak pa itong isang bote ng alak. Mang Dante, kayo ho pala. Madaling araw na po ah. Bakit nandito pa po kayo sa labas? Ay, sus! Para naman ngayon mo lang ako nakita sa lansangan ng ganitong oras. Ano ho bang sa atin, Mang Dante? May sasabihin ako sa iyong importante. Pakinggan mo ako. Po? Iho, napakasipag mo talaga, ano? Kaya hanga ako sa iyo eh. Di katulad ng ibang kabataan dito, natatamad-tamad, pasagot-sagot pa sa magulang. Katulad ng mga anak ko, lumaking mga walang pangarap sa buhay. Tulad ko, walang pangarap. Kayo talaga, Mang Dante, oo. Alam mo, sayang ka, Mark eh. Mabuti pa, maghanap ka ng bagong trabaho. Bakit naman po? Hindi na ligtas ang lansangan ngayon, lalo na kapag ganitong oras. Alam mo bang may aswang na gumagala sa kabilang baryo? Oo, sa kabilang baryo lang. May nabiktima na nga daw eh. Talaga ho? Pero totoo naman po kaya ang kwento na yon? Di ba, hindi naman totoo mga aswang at gawa-gawa lang yun ng mga mahihilig gumawa ng kwento? Nako, hindi ka maniniwala. Totoo ang aswang. Nakakita na ako. Lasing ka lang ho, Mang Dante. Hindi. Makinig kang mabuti. Kaninang umaga, galing ako doon. Nakita mismo ng mga mata ko. Yung bangkay ng tao, wak-wak ang tiyan at wala ng mga laman loob. Baka naman ho, may malaking atraso siya sa iba kaya ganun ang pagpatay sa kanya. Hindi kaya ng tao yon. Kahit baliw hindi gagawin yon. Isang mabangis na aswang ang may gawa nun. Naniniwala ko kasi nakita ko rin yun. Nakita ko mga palatandaan.
Said na said ang dugo sa katawan ng biktima. Ni walang maski kaunting tulo sa lupa. Pagka ganun po ba aswang na kagad ang may gawa? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ako binabalaan lang naman kita. Ang alam ko ho kasi, base sa mga napapanood ko sa YouTube, ang mga aswang madalas sa probinsya mo lang matatagpuan. Pero lungsod po to Imposibleng may aswang, Mandante. Maniwala ka, Mark. Hindi imposible na makarating dito yon. Lalo na tahimik ang baryo natin at madali lang puntahan. Mandante, mag-iingat na lang po ako siguro. Hindi ko pa po kasi pwedeng isakripisyo ang trabaho ko bilang isang call center agent Dito ko po kinukuha ang panggastos ko sa pag-aaral ng kapatid ko. Oo nga, naroon na tayo. Paano naman kung isang gabi may mangyari sa'yo? Paano na ang kapatid mo? Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng ibang trabaho. Yung hindi pang gabi tulad nito. Nako, sinasabi ko sa'yo, may nakausap nga ako doon na kinumpirma na may aswang talaga sa barangay nila. Aba, nakita daw niya mismo yung aswang. Harap-harapan. Talaga po? Ano po nangyari? Ganito, isang gabi daw, naglalakad daw sa pauwi mula sa inuman. Habang naglalakad siya, may nakasunod sa kanya. Paglingon niya, abay may aso. Akala niya ordinaryong aso lang yon. Pero nung nakalapit na daw siya, anak ng ibang-iba, mapupula daw ang mga mata nito at tila nagbabaga pa. Tapos, abay akalain mong nagpalit daw ng anyo at naging isang nakakatakot na halimaw. Aba, mabuti po at buhay pa po yung nagkwento sa inyo. Nakatakbo daw ang damotres Mabuti na lang kamo at laging may balisong sandala. Nasaksak niya daw ang aswang at nakatakas siya. Kung totoo po ang sinasabi nyo, bakit pa kayo paghala-gala sa gabi? Di po ba kayo natatakot doon sa aswang na yon? Hoy, Mark, para sabihin ko sa'yo, wala akong kinatatakutan. Pero ikaw, bata ka pa. Mag-iingat ka. At kung kinakailangan, dapat palagi kang may baong-bawang o asin. Mabuti na rin yung may dala kang pamproteksyon. O sige na, umuwi ka na, iho. Mag-iingat ka palagi. Sige ho. Maraming salamat po sa paalala. Pero hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganyan Mabuti pa po umuwi na rin po kayo. Baka mapano po kayo dito. Hindi po ba nag-aalala ang pamilya niyo sa inyo? Sus! Huwag mo silang alalahanin. Mas sanay na ako dito sa kalsada. Ikaw, huwag mong babaliwalay ng babala ko sa'yo. Tandaan mo yan, Mark. Sinasabi ko sa'yo. Opo. Pero sigurado po ba kayong magpapaiwan kayo dito? Parang di po kaya ng konsensya ko na iwan kayo dito Ay, huwag mo lang akong intindihin. Sabi ko nga matanda na ako. Saka ako siga dito, baka hindi mo nalalaman. Walang gagalaw sa akin sa barangay na to. Abay takot lang nila sa akin. Sige na, umuwi ka na. Ayoko mapahamak ka. Sige po. Pero sunod na rin po kayo Magpahinga na po kayo para bukas may lakas ho kayo ulit na uminom. Pagkasabi nun, ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ilang hakbang pa lang, ang naitutuloy niya ay muli niyang nilingon ang lasinggero. Sa liwanag ng iilang poste sa lugar na yon, nakita niya itong pasuray-suray pa ring naglalakad. Lumalakad ito ng mabagal at parang may kausap, ngunit wala namang tao sa paligid. Wala rin itong pakialam, gayong ang daang tinatahak nito ay palabas na ng kanilang barangay. Hanggang sa unti-unti na itong maglaho sa madilim na parte ng kalsada. Sa pagkakataong yun, ay naramdaman ulit ng binata ang pag-iisa. Hindi niya maipaliwanag
Pero nang maisip niya ang sinabi ng lalaking lasinggero, ay para bang may malamig na hangin biglang sumalubong sa kanya at dumampi ito sa kanyang batok. Nanayo ang kanyang balahibo at kasunod nun ay nakarinig siya ng mumunting kaluskos mula sa masukal na gilid ng kalsada. Pakiramdam din niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi. Imagination mo lang to, Mark. Imagination mo lang to. Nadala ka lang sa kwento ni Mang Dante. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang, ngunit ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila sinasabayan ng mahihinang yabag na hindi sa kanya. Kahit sinabi niya kay Mang Dante na hindi siya naniniwala sa aswang, ay likas pa rin kay Mark ang maging matatakutin, lalo na kapag may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang paligid. Wala to. Hindi. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Lola, tulungan niyo ako, Lola. Ang lola na kanyang tinatawag ay si Lola Celia. Dati siyang kilala bilang isang mahusay na albularya sa kanilang probinsya. Matanda na siya, ngunit nananatiling matalas ang kanyang isipan at malakas pa rin ang pangangatawan. Mahusay pa rin itong manggamot at ilan na nga sa kanilang mga kapitbahay ang nagpapatingin sa kanya. Hindi isang ordinaryong albularya lamang ang matanda. Galing siya sa angkan ng mga biyasang manggagamot at espiritual na lider. Ang kanilang angkan ay nag-ugat pa nung panahon ng mga Kastila, kung saan ang kanilang mga ninuno ay kilala bilang mga babaylan. Ang mga babaylan ay isang tagapag-ugnay sa mundo ng tao at ng mga espiritu. Sila ang tagapagtanggol ng kanilang komunidad at manggagamot gamit ang mga lihim na karunungan mula sa kalikasan. Noong bata pa si Mark, madalas niyang samahan ang kanyang lola sa panggagamot. Dito niya nasaksihan kung paano tumutulong si Aling Celia sa mga nangangailangan, sa mga may sakit na hindi maipaliwanag, mga biktima ng kulam o ng mga nakakatakot na hindi makitang nilalang. Sa likod nito ay di pa rin lubos na nauunawaan ni Mark ang tungkol sa ginagawa ng kanyang Lola Celia. Para sa kanya kasi, ang prinsipyo niya, to see is to believe. Ngunit dahil sa kwento ni Mang Dante, bumalik sa kanyang isip ang palaging babala sa kanya ng kanyang lola tungkol sa mga ganitong klase ng nilalang. Pagkarating ni Mark sa kanilang bahay, agad niyang binuksan ang pintuan. Malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit nang maamoy ang aroma ng kape mula sa loob, ay guminhawa ang kanyang pakiramdam. Sa maliit na lamesa sa kusina niya nakita ang lola na nakaupo habang nagkakape. Nakasuot ito ng lumang balabal at may hawak na tasa ng kape na gawa sa lumang porselana. May nakapatong na rosaryo at isang piraso ng sambong sa katabi nito. Mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Halos 1 oras ka nang atrasado sa iyong pag-uwi, apo ah. May nangyari ba? Parang pansit ko namumutla ka. Wala naman po, Lola. Nag-overtime lang po kami. Tapos nang pauwi na po ako, nakasalubong ko po si Mang Dante sa may tulay. Nag-usap po kami saglit. Nako, at inistorbo ka na naman pala ng lasinggero yon. May ginawa ba sa'yo? Wala naman po, Lola. Nagkwentuhan lang po kami. Alam niyo po, sinabi niya po sa akin na may nakita daw pong aswang sa kabilang baryo. May biktima nga rin daw po. Sabi pa niya, posible daw po na magawi dito yung aswang na yon at pinag-iingat niya po ako. At naniwala ka na ba sa kanya? Parang totoo po kasi. Sabi niya, nakitang wakwak daw po ang tiyan ng biktima at wala nang lamang loob. Said na rin daw po ang dugo. Pero Lola, tanong lang, may aswang po ba talaga? Totoo po ba mga ganun? May tao po ba o nilalang ba talagang gumagawa ng ganung karumal-dumal na krimen? Oo naman, apo. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin naniniwala? Lola, mahirap po kasi talagang paniwalaan kung
Hindi ko pa nakikita eh. Hindi lahat ng bagay ay kailangan makita para maniwala, Apo. Ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim ay hindi lang gawa-gawa. Totoo sila, iho. Maniwala ka sa akin. Kapag nakakita ka ng hayop na hindi mo kilala at tila sinusundan ka nito, huwag kang magpakita ng takot. Ito'y maaaring hindi hayop, kundi isang nilalang na nagbabalat kayo lamang para ikaw ay biktimahin. Pero Lola, Apo, ang dugo natin ay mula sa dugo ng mga babaylan. Ang mga ninuno natin, silang mga unang nagbabantay sa kalikasan at nilalang nito. Alam nila kung paano kumilala ng aswang. Maraming beses na ako nakakita ng mga biktima nila. Ang mga sugat na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga may sakit na halos kinuha ng kaluluwa. At minsan, ako mismo ang humaharap sa mga nilalang na yon. kayo po mismo? Nakakita at nakalaban na po kayo ng aswang? Hindi ko lang naikikwento pa sa'yo, pero oo, Apo. Tama ka. Nung medyo bata-bata pa ako, ay may nakasagupa akong aswang doon sa dating baryo natin sa probinsya. Talaga po? At bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi naman po sa hindi ako naniniwala, Lola. Siguro kailangan lang talaga na makakita ako, maski isa para maniwala po ko. Kontrahin mo yung sinabi mong bata ka. Baka di mo kayanin kapag ikaw mismong nakakita. Makapangyarihan pa naman ang salita, iho. Baka ka isang araw makakita ka. Abay, teka, may ibibigay ako sa'yo. Nandito lamang yun sa aking bulse. O, heto, Apo. Isuot mo ito. Huwag mong aalisin ito sa katawan mo, lalo na kapag naglalakad ka sa dilim. Ano po ito, Lola? Isang uri ng espesyal na anting-anting. Iilan lamang ang may ganito, Apo. Kaya ingatan mo yan. Galing pa to sa mga ninuno nating babaylan. Ano pong tawag dito saka ano naman po ang maitutulong nito sa akin? Ang tawag dyan ay agimat ng sentinela. Isa itong bihirang uri ng agimat na hindi lamang proteksyon ng maibibigay. Kapag sinuot mo yan at nasa panganib ka, maaari nitong tawagin ng sentinela ng Gabon. Sentinela ng Gabon? Sino po yun, Lola? Ano po yun? Ang sentinela ng Gabon ay ang nakatakdang maging tagapagtanggol ng ating angkan. Isa siyang espesyal na nilalang at inialay ng ating mga ninuno ang kanilang katapatan. Kaya tayo nagkaroon ng tagapagtanggol laban sa masasama. Ngayong ibinibigay ko na ito sa iyo, pakiusap lamang, Apo. Ingatan mo to at huwag mong gagamitin sa masama. Ang sentinela ng Gabon ay isang espiritu na tagapagbantay o tagapagtanggol. Isa siyang makapangyarihang nilalang na itinalaga upang proteksyonan ang angkan ni na Aling Celia at sa mga susunod pang henerasyon laban sa mga masasamang nilalang tulad ng aswang, barang, mangkukulam, maligno at iba pa. Ang nilalang na ito ay maaaring isang engkanto o elemento. May kaugnayan din ito sa espiritu ng kalikasan na naging kakampi ng mga sinaunang babaylan. Ang mga engkanto na ito ay nagboluntaryong maging bantay at tagapagtanggol bilang kapalit ng kanilang alyansa. Meron ding tinatawag na bantay espiritual. Isa itong espiritual na mandirigma o tagapangalaga na may natatanging kakayahan upang labanan ang kasamaan. Maaaring ito ay nilikha o isinumpa ng mga ninuno ng pamilya upang magsilbi bilang protektor. Isa pang uri ng sentinela ay ang misteryosong nilalang. Maaari itong magpanggap na tao o isang hayop at nagpapakita lamang sa tao kapag sa oras ng pangangailangan. Madalas, hindi siya nakikita ng karaniwang tao maliban sa tagapagdala ng agimat. Nagpapakita rin siya sa kalaban kung kinakailangan upang magampanan ang kanyang tungkulin. Pero iho,
May isa pa pala akong paalala sa'yo. Kapag pala nagagamit ang kapangyarihan ng sentinela, maaari kang manghina o mapagod kagad. Hindi lang sa pisikal na lakas, kundi maging sa espiritual. Seryoso po ba talaga to, Lola? Ako na po ang gagawin yung tagapangalaga ng agimat na to. Hindi ho ba masyado akong bata para tanggapin po ang ganitong kabigat na responsibilidad? Ikaw na nga, iho. At huwag mong tatanggihan, iho. Dahil nararamdaman ko na kailangan mong kapangyarihan nito sa mga susunod pang araw. Ayoko mapahamak ka, apo. Lalo na't madalas kang madaling araw nang umuuwi dahil dyan sa trabaho mo na yan. Kung ganun po, Lola, salamat po dito. Hayaan po nyo. Iingatan ko po ito. Pangako po. Pagkatapos ng kanilang seryosong pag-uusap tungkol sa agimat, tumayo si Aling Celia at inaya si Mark papunta sa kusina. Halika na, apo. Kumain ka na bago ka matulog. Inihanda ko na ang paborito mong sinangag at itlog. Alam kong gutom na gutom ka na mula sa trabaho. Ngumiti si Mark sa kanyang lola. Ramdam nito ang pagmamahal sa kanya at malasakit. Ang ganitong tagpo ay pangkaraniwan na lamang sa kanilang bahay tuwing uuwi siya ng madaling araw. Sanay na si Aling Celia sa ganitong tagpo ng araw, kaya't palagi itong gumigising ng umaga para ipagluto ang kanyang apo ng agahan at siguruhin na makakakain ito bago matulog. Lola, pasensya na po kayo at lagi kayong gumigising na maaga para lang sa akin, ha? Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan. Aba, apo. Huwag mo nang alalahanin yon. Masaya ko na may naitutulong pa ako sa'yo. Isa pa, hindi ko kayang hindi magluto. Alam kong pagod ka at mahirap ang trabaho mo. O heto, sige na. Kumain ka na. Matapos kumain, ay dumiretso na si Mark sa kanyang kama. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ay muling bumalik sa kanyang isip ang tungkol sa mga sinabi ng kanyang lola. Pabigat para sa kanya na dalhin ang agimat, lalo pat hindi naman siya naniniwala sa mga nilalang na pinag-uusapan nila. Ngunit dahil sa kanyang respeto kay Aling Celia, ay tinanggap niya ito at itinago sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa puso, tulad ng bili nito. Nakatulugan na ng binata ang pag-iisip, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pamamahinga, nagsimula siyang managinip. Naglalakad siya sa gitna ng isang masukal na gubat. Ang paligid ay tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Sa di kalayuan ay nakarinig siya ng mabibigat na mga yabag at tunog ng mga naaapakang dahon at mga sanga. Sino yan? May tao ba dyan? Tumigil siya sa kanyang paglalakad at sinundan ng kanyang tenga ang tunog na kanyang naririnig. Ngunit bigla na lamang mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang. Isang aswang na may mahabang buhok, matutulis na ngipin, at mga kuko na tila kasintalas ng punyal. Ang mga mata nito ay galit na galit at ang itsura nito ay kasuklam-suklam. Nakatitig ito sa kanya. Takot na takot si Mark, ngunit hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Sumisigaw ang aswang. Galit na galit ang boses nito. Aw! Ikaw ang susunod na biktima ko! Palapit ng palapit sa kanya ang nilalang. Sinubukan ni Mark na tumakbo, pero hindi naman siya nakaalis sa kanyang pwesto. Ang aswang ay palapit ng palapit na sa kanya. Nagkaroon siya ng ideya. Hinaltak niya ang kanyang kwintas at inilabas yun at itinaas niya sa hangin. Lumayo ka sa akin! Ngunit sa halip na umatras ang aswang, lalo pang naging mabagsik ang halimaw. Tumalon ito at takmang kakagatin siya sa leeg. Nang sandaling yon, naramdaman ni Mark ang matinding init mula sa agimat na tila pumaloob sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man magtagumpay ang aswang, bigla na siyang nagising. Ha! Diyos ko! Panaginip lang pala. Humawak siya sa kanyang dibdib, kung saan nakasuot pa rin ang agimat sa kanya. Ramdam niya ang init nito.
Napatingin siya sa bintana ng kanyang kwarto. Madilim pa ang paligid, ngunit tila may presensyang nakamasid sa kanya mula sa labas. Panaginip lang ba talaga yun? O isang babala? Habang nakahiga si Mark, ay pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nakakatakot na anyo ng aswang. At sa bawat pagsubok niyang makabalik sa pagtulog, ay muli lang nadudugtungan ang bangungot na yon. Kaya naman, ilang oras ang nakaraan ay ipinasya na lang niyang bumangon at lumapit sa may bintana. Mataas na rin ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Humawak siya sa kanyang suot na agimat. Tulad sa panaginip, ramdam niya ang init nito hanggang sa may nakita siyang isang tao na bigla na lang tumakbo. Nang mapansin niyang lumitaw ito mula sa likod ng isang puno sa tapat nila. Hindi niya nakilala ang taong yun. Nabalot kagad ng kaba ang kanyang dibdib. Anak ng... Ano yun? Sino yun? Napaatras siya mula sa bintana habang pilit na inaalala ang itsura ng taong tumakbo. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit habang mas iniisip niya ang kanyang nakita, mas lalong tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa agimat na suot niya. Hindi kaya may kinalaman to sa panaginip ko? Maya-maya pa, narinig niya ang pagtawag ng kanyang lola mula sa kusina. Apo! Halika rito, kumain ka na ng tanghalian! Halika na rito! Tinanggal niya ang tingin sa labas at naglakad papunta sa kusina. Nakita niya ang kanyang lola na naghahanda na ng kanilang pananghalian. O siya, iho. Aba, teka. Bakit parang matablay ka? Hindi ka ba masyadong nakatulog? Opo, lola, hindi po ako masyadong nakatulog. Nagigising po kasi ako maya-maya eh. Apo, baka naman magkasakit ka sa ganyan. Di ba masama ang magpuyat? Tapos di ka pa nakakatulog na maayos. Baka mamaya ay bumigay ang katawan mo at mauwi sa pagkakasakit. Hindi kaya mas mainam kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Yung normal. Maski maliit ang sahod basta hindi ka lang napepwersa na magpuyat at umuwi na mag-isa tuwing gabi. Lola talaga oh. Ngayon pa ba halos mag-iilang taon na po ako nagtatrabaho doon. Wala na po kayong dapat na alalahanin sa akin. Kung magkakasakit talaga ako, hindi sana noon pa. Malakas ako, no? Hindi po ako tatabla ng mga ganyan-ganyan. Ay nako, apo. Nakuha mo pang magyabang. Akala mo lang hindi ka tatablan. Pero hindi ka si Superman. Tandaan mo yan. Relax lang po. Malusog po ang apo nyo. Lagi po ako nagba-vitamins at tamang kain. Kaya huwag kayo mag-worry, okay? Hindi lang ang katawan mong iniisip ko, apo. Pati na ang iyong kaligtasan. Lalo na ngayon, ang dami-dami nang nangyayari. Hindi mo alam kung sino o ano ang makakasalubong mo sa daan. Napansin ni Mark ang seryosong tono ng kanyang lola. Tumigil siya sa pagngiti at tumingin ng diretsyo sa matanda. O siya, sige na. Kumain ka na para makatulog ka naman ng maayos mamaya. Siya nga po pala. May nakita po ako kanina sa labas, Lola. Anong nakita mo? May tao po eh. Nagtatago po sa likod ng puno sa tapat ng bahay natin. Tapos po nung nakita ko siya, siguro napansin niya, bigla na lang po siyang tumakbo. Ba't sino naman ang loko-lokong gagawa nun? Hindi ko nga po alam eh. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kang kabahan. Nasa iyo ang anting-anting. May proteksyon ka, apo. Pagkatapos kumain, ay muling bumalik ang binata sa kanyang kwarto at sandaling nagmuni-muni. Muli siyang nakatulog. Pagdating ng alas 5 ng hapon, ay naghanda na siya sa kanyang muling pagpasok. Aalis na po ako, Lola. Baka malate po ako sa trabaho. O sige, apo. Pag-iingat ka, ha? At huwag mong kalimutang isuot lagi ang anting-anting na ibinigay ko sa'yo. Opo, Lola. Matapos ang araw na yon, ay hindi akalain ni Mark na magsisimula na ang mga kababalaghang mararanasan niya. Muli
Sa kanyang pag-uwi ay dadaan na naman siya sa tulay. Ngunit sa pagkakataong yon ay parang may mali. May kakaiba. Bago pa siya tumapak ay napansin na niya ang isang asong kulay puti na tila nakaabang sa kanya sa gitna ng tulay. Nang makita siya ng aso ay agad itong tumayo at tumingin sa kanya. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at tumitig din sa aso. Isang malamig na hangin ang agad na dumaan at biglang nagtayuan ang balahibo niya. Hindi, Mark, hindi. Aso lang yan. Ano ka ba naman, Mark? Aso nga lang yan. Dahan-dahan siyang humakbang at papalakas ng papalakas ang kanyang kaba. Hindi, Mark, hindi. Wala kang dapat na ikatakot. Wala kang dapat na ikatakot, Mark. Diretso lang. Bulong niya sa sarili at pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Pero bago pa siya nakalapit, biglang tumahol ang aso. Napahinto si Mark at parang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Tumahimik ang aso. Pakiramdam ni Mark ay parang may ibig sabihin sa kanya ang aso. Sa tuwing susubukan kasi niyang humakbang, ay bigla na lang itong tatahol at aangil hanggang sa bigla siyang nakarinig ng ungol na parang nanggagaling sa hukay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang lakas na tila umaakit sa kanya papalapit. Habang nakatingin siya sa aso, bigla itong umatras, ngunit hindi inalis ang mga mata sa kanya. Napakabilis na mga sumunod na nangyari. Ang puting aso ay bigla na lang tumakbo patungo sa ilalim ng tulay. Tinanaw ito ni Mark, pero hindi niya na nakita. Bagkus ay narinig niya na mas malinaw ang mga tunog na naririnig niya. Boses yun ng isang umiiyak na babae at humihingi ng tulong. Hindi nakapagdesisyon ang binata kung susundan ba niya ang aso o aalis na lang. Ngunit isang bagay ang sigurado, may kakaiba sa tulay ng gabing yon. Sa huli ay nagdesisyon ang binata na umuwi na lang pagkatapos na tumahimik ang paligid. Pagdating ni Mark sa bahay nila, hindi mawala sa isip niya ang nangyari sa tulay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang may pumipilit sa kanya na bumalik doon. Hanggang sa paghiga niya sa kama, naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang boses ng babaeng humihingi ng tulong. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib na para bang may hindi siya natupad na tungkulin. Hanggang sa nagising siya dahil sa mga maingay na tao sa labas ng kanilang inuupahang bahay. Nagkakagulo ang mga yon at nagtatakbuhan. Bumangon si Mark at sinilip ang mga tao sa bintana. Nakita niya ang kanyang lola sa kanilang bakuran. Lola, ano po bang nangyayari? Bakit parang nagkakagulo po mga tao? Pupunta sila sa tulay, apo. Sa tulay? Bakit? Anong meron po? Nako, iho. May natagpuan daw bangkay ng isang babae sa ilalim ng tulay. Biglang natulala si Mark sa sinabi ng kanyang lola. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang bumabalik sa isipan niya ang mga nangyari kaninang madaling araw. Ang puting aso at ang boses ng babaeng humihingi ng tulong. Kilala po ba kung sino yung babae? Hindi pa, apo. Pero sabi nila, mukhang dayo daw. Halika, sumama ka at tignan natin. Bagamat nag-aalangan, sumama si Mark sa kanyang lola patungo sa tulay. Nang makarating sila doon, napakaraming tao ang nakapaligid sa lugar. Nang makalapit sila, nakita ni Mark ang bangkay ng isang babae na nakahiga sa isang stretcher. Balot ng puting kumot, ngunit ang isang bahagi ng muka hanggang sa balikat nito ay nakalantad. Maputla at may bakas ng tila kagat sa kanyang leeg. Nanlamig si Mark sa kanyang nakita. Pakiramdam kasi niya ay may naging pananagutan siya sa nangyari sa babae. Narinig niya mula sa mga nag-uusap na tao na pinaghihinalaan nilang isang mabangis na hayop ang pumatay sa babae dahil umano naging kalunos-lunos ang sinapit ng biktima. Ayon sa mga ito, ang bangkay ay nakadilat ng malaki, tila nakakita ng isang bagay na nakakatakot bago mamatay.
Ang leeg nito ay may marka ng kagat na parang mula sa isang hayop na may mahahabang pangil. Ang mga kamay niya ay tila nakaunat, parang pilit na nanlaban bago nawalan ng lakas. Ang mga kuko sa kaliwang kamay ay bahagyang may pula, indikasyon na maaaring humawak siya sa lupa para kumapit sa kanyang buhay. Wakwak din ang kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Wala na itong lamang loob. Ang sabi pa ng iba ay wala raw silang nakitang bakas ng dugo sa biktima. Malinis ang hiwa, parang sinipsip ang dugo o nilinis muna bago iwan sa ilalim ng tulay. Kung gano'n ang itsura ng biktima, nasisiguro kong aswang ang pumatay sa kanya. Lola, hinaan niyo po ang boses niyo at baka may makarinig po sa inyo. Aba, bakit mo ako pinipigilan? Ano bang masama sa sinabi ko? Magdudulot po ng mas grabing gulo yan, Lola. Hayaan niyo na lang po ang iba na magbigay ng kanilang mga opinyon. Huwag na po tayong makisali dyan. Apo, alam mo bang mas makakatulong kung may magsasabi ng totoo? Hindi natin dapat binabaliwala ang ganitong bagay. Lola, hindi naman po sa binabaliwala natin. Pero isipin niyo po, paano po kung makarating sa ibang tao na kayo pa ang nagkalat ng bali-balita tungkol sa aswang na yan? Baka magalit pa ang pamilya ng biktima o mga tao dito. Kung aswang nga ang may gawa, dapat malaman ng lahat para makapaghanda sila. Hindi ito biro, Apo. Ang mga ganitong nilalang ay mapanganib at hindi sila tumitigil hanggat hindi sila napupuksa. Naiintindihan ko po kayo, Lola. Pero hindi po rin tayo makakatulong kung tayo mismo magpapakalat ng takot. Alam niyo naman ang mga tao rito, madali silang maniwala at maghinala. Baka ang ending nito, Lola, may ibang mapagbintangan na wala namang kasalanan. May punto ka rin, Apo, sa iyong sinabi. Pero paano kung totoo nga may aswang sa lugar natin? Paano kung may sunod pang biktima? Kaya nga kailangan may gumawa na ng aksyon. Anong aksyon, Lola? Hayaan natin ang mga pulis na mag-imbestiga. Huwag na ho tayong makialam. Baka lalo lang po lumala ang sitwasyon. Umahimik si Aling Celia habang iniisip ang sinabi ng apo. Alam niyang may katwiran si Mark, pero mahirap para sa kanya na itikom ang bibig. Apo, kung totoo ngang aswang ito, hindi ito matatapos dito. Sigurado kung babalik pa siya. Tapos, paano kung ikaw ang... Wala hong mangyayari sa aking masama, Lola. Maniwala po kayo. Habang nag-uusap sila, ay napansin ni Mark ang puting aso sa gilid ng kalsada. Tahimik na nakamasid sa mga tao sa paligid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay bigla itong tumahol. Lola! Lola! Yung aso! Yung aso na nakita ko kaninang pauwi ako. Anong aso, Apo? Hindi na nakapagpigil si Mark. Tangka niyang lalapitan ng aso pero tumakbo ito. Sinundan siya ng binata. Saan ka pupunta, Apo? Narinig niya ang pagtawag sa kanya ng matanda pero hindi siya huminto. Habang tumatakbo ang binata, pakiramdam niya ay mas lumalayo pa ang aso. Pumasok ito sa isang bakanting lupa malapit sa tulay. Isa itong inabandonang tambakan ng mga basura. May malaking puno doon ng akasya at doon tumigil ang aso. Dahan-dahan itong umupo habang nakatingin sa kanya. Ano ba talagang gusto mo? Ako ba? Sino ka? Ngunit wala namang naging reaksyon ng aso hanggang sa may narinig siyang mga kaluskos mula sa likod. Napalingon si Mark at nakita ang kanyang lola na sumunod. Mark! Ano ba ginagawa mo dito, Apo? Private property ang lugar na ito. Delikado rito. Baka makasuhan tayo ng trespassing. Bakit po kayo sumunod, Lola? Ano pong ginagawa niyo dito? At bakit ako ang tatanungin mo? Dabuho kaya sinundan lang kita dito. Bakit nga po kasi kayo sumunod? Anong gusto mo? Hayaan na lang kita mag-isa dito, ganun ba? Trespassing ka, Apo. Halika na at baka mamaya ay mapahamak pa tayo sa ginagawa mong ito. Sino ba kasi ang hinahabol mo? At bakit bigla ka nalang tumakbo dito? Sinundan ko lang po yung puting aso. Puting aso?
Abay, nasan? Nang lingunin ni Mark ang aso sa kinauupuan nito, ay wala na to doon. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, pero ni anino ng aso ay hindi na niya nakita. Naglakad siya papalapit sa lugar kung saan huling nakaupo ang aso, ngunit wala siyang nakitang bakas nito. Tila naglaho na lamang ito nang walang iniwang senyales. Saan napunta yung aso na yon? Hay nako, pabihira ka, bata ka. Mas kinikilibutan ako sa iyo kaysa doon sa patay sa tulay eh. Halika lang at makapagluto na lamang sa bahay. Baka mamaya umuwi na yung kapatid mo galing sa eskwelahan. Halika na. Sandali lang po, Lola. Tignan mo, may mga nakalagay po dito sa hukay. Bakit? Ano ba nakita mo dyan? Hindi ko po alam kung ano to eh. Sinipat na mabuti ni Mark ang mababaw na butas na yon. Lumapit na din ang matanda at nang parehas na nilang nakikita yon, ay nagpalitan sila kagad ng tingin. Sa tabi ng punong akasya, natuklasan ni na Mark at Lola Celia ang isang mababaw na hukay. Sa loob nito, nakakalat ang mga piraso ng tela. Ang ilan ay bahagyang nasunog, habang ang iba ay buo pa, ngunit may mga kakaibang pulang marka. Sa gitna ng mga ito ay may mga baryang tila sinauna. Bawat isa'y may ukit na hindi pamilyar kay Mark. Ito ay parang alay o gamit sa isang ritual. Ang paligid ng hukay ay may mga bakas ng nasunog na kahoy at natirang sunog na pulang tela. Diyos ko, ang palatagdaang ito. Bakit, Lola? Ano po ba yan? Ibig sabihin nito ay may isang nilalang na naglalagay ng tanda sa lugar na ito. Para bang isang palatandaan na teritoryo na niya ang ating barangay. Anong nilalang naman po yun, Lola? Sa amoy pa lang ng hangin, batid kong isang aswang ang may gawa nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Nais ng aswang na to na gawing teritoryo ang lugar na to? Hindi lang basta teritoryo iyo. Maaaring dito na rin siya mamugad at mambibiktima. Ano pong gagawin natin, Lola? Kailangan nating wasakin ang tanda na ito. Pero hindi ito simple. May mga bagay na dapat gawin para siguraduhin na hindi tayo gagantihan ng masamang nilalang na may gawa nito. Sinasabi ko na nga ba, at posibleng aswang ang pumatay sa babaeng yon. Gagawin na po ba natin ngayon o tatawag tayo ng albularyo? Siraulo ka ba? Albularya ako. Tatawag ka palang iba. Abay, damuhok ang bata ka. Kumuha ka na nga lang ng mga tuyong damo sa paligid at magsusunog tayo. Kailangan kong basagin ang ritual na ginawa dito para di na makabalik ang aswang. Kaagad na namulot ng mga tuyong dahon ang binata at nang makaipon ng sapat na dami, ay mabilis niyang iniabot ito sa kanyang lola. Inipon ito sa hukay. Nagsimulang magdasal ang matanda. Nang matapos ay kinuha nito ang posporo sa kanyang bulsa at sinindihan ang mga tuyong dahon. Pero hindi na ituloy yun dahil biglang sumulpot ang lasinggerong si Mang Dante. Hoy! Hoy kayo! Ano ginagawa nyo rito, ha? Nakita ko kayo. Parang may dinadasalan kayo dyan. Ano yan, ha? Nangungulam kayo, no? Mang Dante, hindi po kami nangungulam. Ano yung ginagawa nyo dyan? Nakita ko, nagdadasal ang lola mo. Abay, tumitirik pa ang mata. Umalis ka na nga rito at huwag mo kami pakialaman, lasinggero ka. Hindi ito pangungulam. Sinusubukan kong basagin ang sumpa ng aswang sa lugar na ito. Ano ka mo? Sumpa ng aswang? Ano sumpa sinasabi mo, tanda? Nanunumpa ba ang aswang? Pabirang matanda ito. Abat, pilosopo ka, damuho ka. Hoy, matandang ugod-ugod. Tigilan mo yan. Magdadala ng malas yung ginagawa nyo. Walang iya. Akala ko pa naman iba ka, Mark. May iba pala kayong ginagawa ng lola mo. Nagkakamali ka, Mang Dante. Iba ang iniisip mo. Wala kaming ginagawang masama ng lola ko. Wala. Naka, kita ko ah.
Tigilan niyo yan. Pag inituloy mo yan, tatawag ako ng pulis. Pakukulong ko kayo. Mandante, hindi niyo po naiintindihan eh. Delikado po itong nakita namin at kailangan namin itong alisin bago may masamang mangyari. Wala akong pakialam kung ano man ang ginagawa nyo. Basta tumigil kayo o ako mismo ang huhuli sa inyo, baka pusasan ko kayo dito. Biglang tumayo si Aling Celia. Hawak pa rin ang posporo sa kamay. Hoy, ikaw, Dante. Kung gusto mo mamatay sa kamay ng aswang, sige, pigilan mo kami. Pero kung ayaw mo may masama pang mangyari, tumabi ka dyan at hayaan mo kong tapusin ito. Hoy, tanda, kung mo kong dinadaan-daan sa ganyan ha, ikaw ang tumigil. Tignan mo to. Itong mababaw na hukay. Tignan mo, Dante. Tignan mo ang laman. Bahagi ito ng ritual ng aswang. Gagawin niyang teritoryo ang barangay na to. Kung hindi ko to sisirain, babalik siya para pumatay ulit. Lumabas kayo sa bakuran ko. Labas! Po? Narinig nyo naman ang sinabi ko, di ba? Umalis kayo sa bakuran ko. Ibig sabihin, sa inyo po ang bakanting lupa na to? Paano nangyari yon? Oo, sa akin ang lupa na to. Kaya wala kayong karapatang gumawa ng kung ano-ano rito nang walang pahintulot ko, mga damuho kayo. May nangyayari na sa lupa mo, Dante. Kung hindi mo aaksyonan, ikaw ang unang mapapahamak. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong pakialam sa sinasabi mong aswang. Ang alam ko lang, kailangan niyong umalis dito. Mang Dante, kung sa inyo nga ang lupa, di ba dapat mas lalo kayo mag-alala? Paano kung may mangyari sa inyo o sa pamilya niyo dahil dito? Pamilya. Wala akong pakialam kung aswang man yan o kung ano. Ang gusto ko lang, umalis kayo bago ako magsumbong. Oo na, sige na. Sige na. Aalis na kami. Pero Lola, Wala na tayong magagawa, Mark. Kung ayaw niyang makinig, mas mabuti pang umalis na lang tayo. Halika na. pero nasimula na po niyo ang ritual, paano po yun? Hindi ba mas lalala kung dito matutuloy? Oo, pero kung wala siyang pakialam, wala tayong magagawa. Baka magdulot pa tayo ng mas malaking gulo kung pipilitin natin. Kailangan maghanap na lang tayo ng ibang paraan. Dahan-dahang lumabas ng bakuran ni Mandante ang maglola. Nang makalabas na sila, tinignan ni Mark ang kanyang lola. Panay ang buntong hininga nito at malalim ang iniisip. Habang naglalakad palayo, hindi mapigilan ni Mark ang magtanong muli sa kanyang lola. Lola, kinakabahan po talaga ako eh. Natigil niyo po yung ritual, ano po mangyayari doon? Mapapadali ang paglapit ng aswang sa kanyang target. At kapag nalaman ng aswang na sinubukang kontrahin siya pero nabigo, maaaring lumaban ito ng mas marahas bilang ganti. Pero susubukan ko maghanap ng iba pang paraan. Pero kailan, Lola? Baka may mabiktima ulit bago pa tayo makakilos. Napatingin si Aling Celia sa langit. Tila humihingi ng sagot mula sa itaas. Alam niyang tama ang sinabi ni Mark, pero limitado ang kanilang ginagawa nang wala sa tamang lugar. Sa isip niya, mas mabuting umisip ng mas maayos na plano kesa magpadalos-dalos. Pagkarating nila sa kanilang bahay, naupo si Aling Celia sa lumang upuan at muling tinignan ang kanyang apo. Apo, huwag ka na kaya munang pumasok mamaya. Po? Kinakabahan ako, Apo. Yung pag-uwi mo ng madaling araw na nag-iisa. Pero Lola, mahirap pong hindi pumasok eh. Paano po magasusin natin dito? Alam ko yon, Apo. Pero iba ang kutob ko. Baka may masamang mangyari sa'yo. Lola, sanay na po ako. Lagi ko namang ginagawa to, di ba? Kaya ko pong ingatan ang sarili ko. Hindi to tulad ng dati, Mark. May aswang na gumagala. At hindi natin alam kung sino ang susunod niyang bibiktimahin. Napatingin si Mark sa kanyang lola. Ramdam niya ang pag-aalala nito. Pero alam din niyang kailangan niyang kumayod para sa kanyang pamilya. Lola,
Naiintindihan ko po ang takot nyo. Pero hindi po ako pwedeng tumigil. Kung hindi ako magtatrabaho, paano na lang tayo? Lalo na po si Bunso. Kung titigil ako, pati ang pag-aaral niya po maaapektuhan. Kung magpalipat ka na lang ng ibang oras, Apo. Lola, hindi po ganun kadali yun. Hindi po ako pwede magdikta ng oras ng aking pasok. Baka po mapagalitan po ako ng team leader namin. Kung lumipat na lang tayo, Apo, maghanap na lang tayo ng ibang mauupahan sa ibang barangay. Lola, Alam ko ang sasabihin mo, Apo. Pero ako bilang lola mo, hindi mo ako mapipigilang mag-alala sa'yo. Wala na ang mga magulang mo. Kaya ako na lang ang natitirang nagpapaalala sa'yo. salamat po Lola. Pero nangangako po ako, mag-iingat po ako Lola. Hindi ko po hahayaang may mangyari sa aking masama. Mabilis na lumipas ang mga oras. Muling pumasok sa trabaho si Mark. Ngunit ng gabing yun ay nagkaroon ng half shift. Kaya naman 11:00 pa lamang ng gabi ay umuwi na ang binata. Pag uwi niya mula sa trabaho ay nakita niyang may tao sa paligid. Kaya naman nawala ang kaba niya at takot sa tulay. Habang naglalakad siya, napansin niyang may pulubing nakaupo sa gilid nito ng kanyang madaanan. Nakayuko ito pero napansin niyang nakatingin ito sa kanya sa kabila ng mahabang buhok na tumatakip sa mukha nito. Huminto siya saglit at tiningnan ang pulubi. Manong, ano pong ginagawa niyo dito sa tulay? Ngayon ko lang po kayo nakita dito ah. Nang humakbang siya para sa nalapitan ang matanda, ay may malamig na ihip ng hangin ang naramdaman niya mula sa likod. Paglingon niya, ay nakita niyang muli ang puting aso na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatitig lang sa kanya. Ikaw na naman? Ang aso ay hindi gumagalaw, pero ang titig nito ay parang nangungusap. Nang ibalik ni Mark ang tingin sa pulubi, laking gulat niya nang makita nitong nakatingala na ito. Diretsyong nakatitig sa kanya. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay tila walang buhay. Biglang tumayo ang pulubi. Nanginginig ang katawan. Narinig niya ang mahinang ungol nito na unti-unting lumalakas. Sa takot niya ay napaatras si Mark. Hindi na alam ng binata kung ano ang gagawin at kung sino ang titingnan. Iginala niya ang paningin sa paligid at kung kailan naman tila nangangailangan siya ng tulong ay biglang nawala ang iilang tao na nakita niya kanina. Ang aso naman ay unti-unting lumapit sa kanya. Di maaari. Ano ba nangyayari? Nang biglang kumilos ng mabilis ang pulubi, palapit sa kanya, biglang umalulong ang aso. Nagdulot yun ng ilang segundong paghinto ng pulubi. Sapat na para kay Mark na makatakbo palayo. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa wakas ay narating niya ang harap ng kanilang inuupahang bahay. Nanginginig niyang binuksan ang pintuan at pumasok sa loob at agad ding isinara. Humihingal siyang naupo sa upuan sa sala. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit hindi maitago ang panginginig ng kanyang katawan nang dahil sa takot. Magulong-magulo din ang kanyang isip at puno ng katanungan tungkol sa nangyari. Maya-maya ay narinig niya ang hakbang ng kanyang lola mula sa kusina. Nang makita siya nito, nagtaka ang matanda sa biglaang pag-uwi ng kanyang apo ng maaga. Abay, Mark, nandiyan ka. Ano nangyari? Ba't ka umuwi ng ganitong oras? Maaga pa. Wala po lola. Nagkaroon lang po kasi ng half shift kaya umuwi po kami na maaga. Kaya ka. Pero bakit ganyan ang itsura mo? Namumutla ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako lola. Ano nangyari? Magsabi ka ka sa akin. Wala nga po lola. Siguro napagod lang po ako sa trabaho. Pilit na itinago ni Mark ang kanyang takot dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang lola. Pero si Aling Celia ay hindi naniniwala sa sagot ng binata. Sa tono pa lang kasi ng pananalita niya at sa ikinikilos niya ay alam na ng matanda na may hindi tamang nangyayari. Mark, kung may problema ka iho, mag-usap tayo. Hindi mo kayang itago yan sa akin.
Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Wala po talaga, Lola. Pagod lang po talaga ako. Sige na po. Papasok na po ako sa kwarto ko para makapagpahinga po ako ng maaga. Tinitigan ng matalim ni Aling Celia ang kanyang apo dahil hindi ito kumbinsido sa sagot ng binata. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya na pinilit pang magsalita si Mark. Sinabi nitong hahayaan niya na itong makapagpahinga. Tumayo na si Mark at nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto, agad niyang isinara ang pinto at tinanggal ang sapatos. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang kanyang noo. Nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng nakita niya sa kalsada. Ang pulubi at ang puting aso at ang matinding takot na kanyang naladama. Lahat ng yun ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Habang nag-iisip, bigla siyang nakarinig ng malalakas na tahol mula sa labas ng bahay. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Unti-unti niyang binuksan ito. Sa labas ay nakita niya ang parehong puting aso sa tulay. Naroon ito sa kanilang bakuran at paikot-ikot habang tumatahol. Mabilis na isinara ni Mark ang bintana at bumalik na siya sa kanyang kama. Yakap niya ang kanyang sarili habang nakatalungko. Ilang beses niyang sinusulyapan ang bintana dahil sa pag-aalalang baka yung aso ay ang aswang na tinutukoy ng kanyang lola. Naglalaro sa isip niya ang napigil na ritual at naisip niyang baka dahil doon ay siya ang naging target ng kinatatakutang aswang. Hindi Mark, hindi totoo ang aswang. Huwag kang maniniwala hanggat hindi mo nakikita sa sarili mong mata. Walang aswang, Mark, walang aswang. Dahil kung meron, maaapektuhan nito ang pagpasok mo sa trabaho. At hindi mo hahayaang mangyari yun. Para sa lola mo, para sa kapatid mo. Kinabukasan, nagising si Mark ng mas maaga. Halos nag-aagaw pa lang ang dilim at ang liwanag nang bumangon siya at pumunta sa kusina. Lumabas siya nang makarinig ng tunog ng potpot galing sa nagtitinda ng pandesal. Lumabas siya para tawagin ito, pero mabilis itong nakalayo, kasunod ng mga taong papunta muli sa iisang direksyon. Nakarinig siya ng sirena ng sasakyan ng pulis. Bigla siyang kinabahan dahil sa kanyang mga nakikita at naririnig. Biglang tumabi sa kanya ang kanyang lola. Isa na lamang biktima. Napatingin si Mark sa kanyang lola at panay ang lunok ng kanyang laway. Narinig ko lang kanina sa ibang dumaraan na po. Sabi nila, wakwak daw ang katawan. Sinabi ko na, Mark, hindi dito titigil ang pananalanta ng aswang na yon. Kailan po kaya ito matatapos, lola? Hindi ko rin alam, Mark. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Yun lang pala talaga ang pagkakataon natin. Yung mapawalang bisa natin ng ritual ng aswang. Pero hindi nga na ituloy dahil sa Dante na yon. Teka, hindi kaya siya ang aswang? Kaya ayaw niyang ipagalaw yung hukay na yon ay dahil siya ang gumawa nun? Imposible naman po si Mandante yun, lola. Ilang beses ko na po siya nakakasalubong nun sa kalsada o maski sa tulay. Pero hindi naman niya ako inaano. Mabait nga po sa akin si Mandante. Talagang ayaw lang niya siguro na may nakakapasok sa lote niya. Kaya siya nagalit ng araw na yun. Pero kasi apo, bukod sa'yo, siya lang naman ang madalas na gumagala sa labas tuwing gabi. Akala ko po ba kaya niyong kumilatis ng aswang? Bakit mo hindi po kayo sigurado sa sinasabi niya tungkol kay Mandante? May nakikita ba kayong palatandaan sa kanya na siya nga isang aswang? Wala pa naman, iho. Abay, teka lang. Ba't parang ipinagtatanggol mo yata ang lasinggerong lalaking yon? Bakit abogado na ba ngayon ang bago mong trabaho? Lola talaga Hindi naman po sa pinagtatanggol ko siya. Siyempre pinag-iisipan ko rin naman po mga nangyayari sa paligid ko. Sorry, Lola. Aalis muna ako. Makikiusyoso lang po ako sa nangyari, baka sakali na may maabutan pa ako. Nang masilip ni Mark ang nangyari, halos manghina siya sa kanyang nakita. Ang katawan ng biktima ay nakahandusay pa, hindi sa ilalim ng tulay, kundi dun mismo kung saan niya nakita ang puting aso.
Biglang umikot ang kanyang sikmura at pumagilid siya. Hindi niya na napigilang masuka. Nang may masmasan ng konti, ay muling pinasadahan ng binata ang biktima. Isa itong teenager na lalaki. Kita niya ang mga sugat sa katawan nito na parang niluray. Ang mga mata nito ay nakadilat pa at parang takot na takot. Nais niyang magtanong, ngunit parang natutuyo ang lalamunan niya sa kaba. Biglang may kumalabit sa kanya mula sa likod. Napalingon siya at nakita niya si Mang Dante. Nakatayo ito sa hindi kalayuan. Nakakunot ang noo. Mark, anong ginagawa mo rito, ha? Mang Dante, ano pong nangyari? Sino po siya? Taga dito yan. Kawawa naman ang bata. Napatingin si Mark muli sa bangkay. Ang imahe ng puting aso ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Kapag po ba nagagawi kayo dito sa tulay, Mang Dante? Kapag nalalasing po kayo? May napapansin po ba kayo ditong asong gala? Ano ka mo, aso? Anong aso sinasabi mo? Puting aso po. Abay, maraming aso dito na pagala-gala, Mark. Bakit? May kinalaman ba yun sa nangyayari? Nagtatanong lang po ako. Kasi may nakikita po ako ditong aso na palagi niya akong sinusundan sa tuwing dumadaan po ako dito sa tulay. Naisip ko pong hindi po kaya... Ano? Hindi kaya aswang yung asong yun? Yung ba nais mo sabihin? Kung aswang nga yun, abay kailangan ng mahanap. Tama-tama, naghahanap kami ng pulutan ng mga kasamahan ko. Mang Dante naman nagbibiro pa po kayo eh. Seryoso po ako. Mang Dante, kayo po nagsabi sa akin at nagbigay ng babala tungkol sa aswang sa kabilang barangay. Bakit ngayon parang iba na po ang sinasabi nyo? Totoo naman ang aswang eh. Malas lang talaga itong mga nabibiktima na to. Pero totoo din yung mga mangkukulam at masigit silang dapat nakatakutan kaysa sa aswang. Kasi mga traidor ang mga yan. Mga malas din. Kaya yan, lola mo, patigilan mo na yan sa ginagawa niya. Po? Alam mo, minsan ko siyang nakita sa likod ng bahay nyo. Nagre-ritual sa ilalim ng bilog na buwan. Abay, hating gabi. Sa palagay mo, normal ba yon? Mang Dante, hindi po masamang tao ang lola ko. Huwag niyo po siyang huhusgahan base lang sa nakita niyong ginagawa niya sa hating gabi. Normal lang po yung kay lola, lalo na po kapag pinagdadalisay niya ang mga anting-anting niya. Sos, madiwala. Yung nakita ko na ginagawa niyo sa bakuran ko, alam ko at sigurado kung masama yon. Hoy, Mark, sayang, ang ganda pa naman ang tingin ko sa'yo. Pero may lahi pala kayong tagapaghatid ng kabalasan. Mabuti pa'y lumayas na kayo dito. Hindi namin kayo kailangan. Ano? At bakit naman kami aalis? Wala naman kami ginagawa masama dito ah. Wala raw. Anong tawag mo doon sa ginagawa ng lola mo dyan sa lote ko? Ha? Para yun sa kabutihan ng lahat na tinanggihan mo at pilit tayo pinapatigil. Tapos ngayon nagtatanong ka kung bakit may patay ulit dito? At ano ha? Ako gusto mo sisihin? Huwag mo kasing dinadamay ang lola ko dito. Wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. Matagal na siyang tumutulong at nagpapagaling sa mga may sakit. Kung may iniisip kang masama, walang basihan yan. Bakit parang alam na alam mo na walang kinalaman ng lola mo sa lahat na to? May alam ka ba na hindi sinasabi sa akin? Ha? Magsalita ka, Mark. Kung hindi may papaliwanag to sa akin, magsusumbong talaga ako sa barangay. Tignan lang natin kung hanggang kailan kayo mananatili na nakatira dito. Halos manginig si Mark sa galit at kaba. Ayaw niyang patulan si Mang Dante, pero hindi niya maiwasan ang magduda sa motibo ng lalaki. Mabilis niyang tinalikuran si Mang Dante at naglakad palayo. Mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ayaw niyang patagalin ang usapan, lalo na't tila walang patutunguhan to. Pag-uwi ni Mark, sinalubong siya ng kanyang lola na halatang nag-aalala. Apo, ano na naman ang nangyari? Bakit parang Biyernes Santo yata yung pagbubuka mo? Lola, si Mang Dante kasi, sinisisi niya kayo sa mga nangyayari dito. Sinasabi niya,
na meron daw po kayong kinalaman sa patayan nangyayari dito. Apo, marami talagang hindi nakakaintindi sa ginagawa natin. Pero Lola, paano po kung totohanin niya ang sinasabi niya na magsusumbong siya? O kaya naman ipagkakalat ang mga nakita niya? Paano kung kayo ang pagbintangan ng mga tao? Hindi ko alam ang gagawin, Lola, kapag nangyari yun. Walang maniniwala sa tao na yon. Saka kilala na ako ng iba dito. May mga napagaling na rin ako. Hindi sila maniniwala sa anumang sasabihin ni Dante. Hayaan mo lang siya. Makikita din niya ang hinahanap niya. Sige na, Apo. Magpahinga ka na. Sa paglipas ng mga araw, ay nagpatuloy ang buhay ni Mark. Bahay, trabaho. Trabaho, bahay. Papasok ng hapon at uuwi ng madaling araw. At sa bawat pag-uwi ng binata at sa pagdaan niya sa tulay, may napagtanto ang binata. Sa tuwing daraan siya roon, ay hindi nawawala ang puting aso na palaging nakasunod sa kanya hanggang sa makatawid siya ng tulay. Naroon din ang pulubi na laging nakaupo sa gilid. Tahimik ngunit tila nagmamasid. Hanggat maaari ay iniiwasan na lang niyang tingnan ang dalawa at binibilisan ang kanyang paglalakad. Subalit habang dumadaan ang mga araw, napansin niyang wala namang nangyayari sa kanya. Hindi siya ginagalaw ng aso at hindi din naman siya ginagambala ng pulubi. Tahimik lang ito sa kanyang kinauupuan. Habang tumatagal, nasanay na si Mark sa presensya ng dalawa. Unti-unting nawala ang takot niya. Pero isang gabi, habang pauwi si Mark, naabutan niyang tila nakikipagtalo si Mang Dante sa pulubi sa tulay. Galit na galit ito at sinisigawan ang pulubi. Narinig niya ang malulutong na mura ng lasinggero habang itinutulak ang pulubi na nananatiling tahimik lang at hindi man lang kumikibo sa ginagawa sa kanya. Napahinto si Mark at nag-isip kung dapat ba siyang lumapit at umawat. Subalit nanaig ang takot sa kanya. Ayaw niyang madamay sa gulo, lalo na't kilala niya si Mandante na mainitin ang ulo. Pinili niya magkubli sa likod ng poste ng tulay, nagmamasid mula sa hindi kalayuan. Habang nakatago si Mark sa likod ng poste, patuloy niyang naririnig ang mga sigaw. Ang mga pagmura nito ay mas lumakas. Halatang nawala na sa sarili ang lasinggero. Ngunit ang pulubi ay nananatiling kalmado at tahimik, ni hindi gumagamit ng kahit na anumang salita o kilos. Labis ang naging takot ni Mark sa inaakto ni Mang Dante. Latuloy na alala ng binata ang sinabi ng kanyang lola. Sa kanyang nakikita, hindi imposible na maging isang masamang nilalang nga ito. At naisip niyang ang pulubing walang kalaban-laban ang nais nitong biktimahin ng gabing yun. Napasiksik siya sa poste dahil sa isiping yun. Sa kabila ng takot na nararamdaman, pilit niyang sinilip ang nangyayari. Nakita niyang muling itinulak ni Mang Dante ang pulubi ng mas malakas, dahilan upang mabuwal ito at tumama ang likod sa sementong gilid ng tulay. Sa wakas, tila hindi na napigilan ng pulubi ang kanyang sarili. Bumangon ito ng dahan-dahan at sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Ang boses niya ay mababa at malamig. May halong pagbabanta ang mga sinasabi. Alam mo ba kung sino ang pinapangga mo? Bakit? Sino ka ba, ha? Kaya mo ba akong labanan? Ano? Lalaban ka ba? Umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman dito. Ano wag pakialaman? O ikaw na hayop kang pulubi ka? Ang kapal ng mukha mo tumambay dito sa tulay ko, ha? Ang lugar na ito, hindi para sa katulad mo. Aalis ka ba o itatapo kita sa ilog? Nailing si Mark sa kanyang narinig. Alam na alam niya ang litanyang yun ni Mang Dante. Napagtanto niya na talagang mahilig lang palang magyabang ang lalaki. Ang lupang nakitaan nila ng marka ng aswang, marahil ay hindi rin tunay na pag-aari niya. Mahilig at gustong-gusto lang nitong magyabang at magpakilalang hari ng kasigaan sa kanilang lugar. Ang pulubi ay nananatiling nakatayo at hindi gumagalaw. Malamig ang mga mata nitong nakatitig lang kay Mang Dante. Walang nagmamay-ari sa tulay na ito.
Hindi ito sa'yo. Sa akin o hindi, wala akong pakialam. Hindi ka bagay dito. Ang baho-baho mo. Umalis ka na. Sige na, alis na. Baho lang pala ang problema mo eh. Di ba dapat ang pinakikialaman mo ay yung sarili mong kaluluwa? Umaalingasaw ang baho at budhi mo. Lalong nag-init si Mang Dante dahil sa sinabi ng pulubi. Nanlaki ang kanyang mga mata at sinipa ang lata ng pulubi na nagkalat ang laman nito sa kalsada. Mukha mo sumagot sa akin ha. Umalis ka na. Huli na itong babala ko. Hindi mo lugar to. Tumayas ka na. Kung hindi, baka mapatay kita dito. Tumigil ka na. Ikaw ang umalis dito. Hindi ikaw ang punteriya ko. Ngunit hindi nakinig si Mang Dante. Muli nitong itinulak ang pulubi habang patuloy niyang pinagmamasdan ang nangyayari. May kung anong napansin si Mark sa kanyang tabi. Paglingon niya, nakita niya ang puting asong nakaupo. Tahimik na pinanonood ang alitan sa pagitan ni Mang Dante at ng pulubi. Parang nag-aabang ng susunod na mangyayari. At sino ang punteriya mo dito? Sabihin mo nga sa akin. Sa tanong na yon ay dahan-dahang bumaling ang tingin ng pulubi sa direksyon kung nasan nakatago si Mark. Nanlamig ang binata dahil doon. Kitang-kita niya ang paglingon nito ng mabagal at parang hindi normal. Ang ulo nito ay gumalaw na parang may kaunting panginginig na parabang hirap na hirap sa simpleng kilos. Tapos ay nakita ng binata ang nakakakilabot na mga mata nito. Maputla at walang itim. Ang tingin nito ay matalim. Parang alam nito kung nasaan si Mark kahit nakatago siya. Ang mukha ng pulubi ay may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Samantala, narinig niyang lumikha ng ingay ang puting aso sa kanyang tabi. Napalingon siya dito. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na ito mukhang isang ordinaryong hayop lang. May nagbago sa anyo nito. Ang balahibo nito na dating makintab at malinis ay naging magulo at parang nakadapa. Parang nabasa ng tubig. Ang nguso nito ay bahagyang nakabuka at ang malaking ngipin ay nakalitaw. Matutulis ang mga pangil at tila handang manakmal. Ang mga mata nito ay hindi rin normal. Nagliliwanag ito na parang isang mapulang liwanag. Parang may apoy sa loob. Parang nagbabaga. Habang tinititigan ito ni Mark, pakiramdam niya ay puno ito ng galit at pagkapuot. Ang tahimik na ungol nito ay unti-unting lumalakas. Parang nagbibigay ng isang babala. Ang buntot nito ay hindi kumikilos. Nakabagsak lang ngunit ang buong katawan ay tila puno ng tensyon at handang sumalakay anumang oras. Biglang bumalik sa isip ni Mark ang sinabi ni Mang Dante tungkol sa aswang sa kabilang barangay. Ayon dito, ang nilalang ay nag-aanyong aso. Habang tinititigan niya ang puting aso sa tabi niya, hindi maiwasang magdikit ang mga piraso ng palaisipan sa utak ni Mark. Nagpapalit-palit ang tingin niya sa tatlong nilalang na kasama niya sa tulay. Anak ng teteng oh! Isa ba sa kanila? Samantala, si Mang Dante ay patuloy sa pagmumura at paninigaw sa pulubi. Hindi man lang alintana ang kakaibang nangyayari. Napansin niya ring kakaiba ang lakas na pinapakita ng lasinggero. Nagsimula na siyang magduda. Ang tatlong nilalang sa paligid niya, ang puting aso, ang pulubi at si Mang Dante. Lahat sila ay may kakaibang presensya ng gabing yun. Hindi na siya makagalaw sa kanyang pinagtataguan ng dahil sa takot. Pakiramdam niya ay napapalibutan na siya ng hindi maipaliwanag na puwersa na masama at mapanganib. Muling napatingin ang binata kina Mang Dante at muli itong nagsisisigaw at binanatan ang pulubi. Pinagsisipa niya ito at pinagsusuntok ng walang habas na siya namang ikinalugmok ng pulubi sa lupa. Tama na! Pinalaan niya kita! Ngunit ang tulad mo, kailangan turuan ng leksyon. Ang tulay na ito ay hindi mo teritoryo. Ako ang hari sa lugar na ito. Ano mang gusto ko ay magagawa ko.
Bakit? Anong gagawin mo sa akin, ha? Gaganti ka? Umalis ka na. Huwag mo kong pilitin na ipakita ang tunay kong anyo. Muling sinipa ni Mang Dante ang pulubi ng malakas, dahilan para mapaigik ito. Ngunit sa halip na muling bumagsak, ang pulubi ay tumayo ng marahan na para bang wala itong nararamdaman sakit. Naging kapansin-pansin ang paglaki ng katawan nito at ang anino nito ay nagmistulang may kakaibang hugis sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagmistulang may mga pakpak at buntot. Naglilitawan ang mga litid na parang pumuputok sa ilalim ng kanyang mga balat. Ang mga damit nito ay napunit sa ilang bahagi at ang balat ay nagkulay abo. Ang dati nitong payat na muka ay lalong numipis at nagkaroon ng matutulis na pisngi at panga. Ang bibig nito ay bumuka at lumitaw ang mahahabang pangil na kayang gumutay-gutay ng anumang makakagat nito. Ang mga kamay nito ay humaba rin at ang mga daliri ay tumulis at naging matatalim ang mga kuko na parang isang patalim. Ang likod nito ay yumuko ng bahagya na para bang handa itong lumundag anuman sandali. Ang dating anyo nito na isang kawawang pulubi ay napalitan ng isang anyong halimaw na galit na galit. Biglang umalingasaw din sa buong paligid ang masangsang na amoy na parang may nabubulok na laman. Pinilit mo ko. Ngayon, panahon na para managot ka. Anong klaseng demonyo ka? Anong klaseng demonyo ka? Si Mang Dante ay biglang nagmistulang maliit at walang laban. Napaatras ito at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napalunok ng ilang beses si Mark habang nakikita ang pangyayari na parang isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Habang patuloy ang bangungot sa harapan niya, napagtanto ni Mark na wala siyang magagawa para pigilan ang nangyayari. Ang katawan niya ay nanginginig na sa takot at pakiramdam niya wala siyang lakas na pwedeng gamitin para mailigtas si Mang Dante laban sa kamay ng aswang. Mas lalo pang lumakas ang masansang na amoy at pumailan lang ang nakakakilabot na ungol ng aswang. Biglang nanaig ang kagustuhan niyang tumakas. Mula sa kanyang pinagtataguan ay tumakbo siya ng mabilis. Napansin niyang nakasunod na naman sa kanya ang aso. Ang mga pulang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Bahagyang bumagal ang kanyang pagtakbo nang makarinig ng isang malakas na sigaw galing kay Mang Dante mula sa tulay. Isang sigaw na punong-puno ng paghihirap at takot. "Huwag kang titingin, Mark! Huwag kang titingin! Huwag kang lilingon!" Hindi niya alam kung ano ang nangyari doon. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Kailangang makalayo siya sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Nang sa wakas ay nakita na niya ang pamilyar na daan pauwi sa kanilang bahay. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo at yung aso hindi pa rin siya nilulubayan. Tumigil lang ito nang tuluyan na siyang makapasok sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa kanyang silid at hindi man lang pinansin ang kanyang lola na naabutan niyang naghahanda ng kanyang almusal. Ilang beses siyang kinatok nito sa kanyang kwarto pero hindi niya ito sinasagot at hindi siya lumabas para kumain. Nahirapan siyang matulog hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Sa umagang yon, hindi na napigilan pa ni Mark na mapaiyak at mapahagulgol nang marinig niya ang ingay ng mga nagkakagulong tao sa labas. Alam niya kung saan papunta ang mga yon. Walang iba kundi kung saan pinatay si Mang Dante, sa tulay. Apo, buksan mo ang pinto, Apo! Alam ko gising ka na. Narinig kitang umiiyak. Ano nangyari? Tumayo siya at pinagbuksan ng kanyang lola. Nakita niya rin ang kapatid na nasa tabi nito. Parehas na nakatitig sa kanya. Abat namamaga at namumula mga mata mo, Apo? Hindi ka ba nakatulog? Bakit ka umiiyak? Lola, may nangyari na naman. Alam ko kung saan papunta ang mga tao sa labas. Sa tulay, Lola. Sigurado ako may panibagong biktima na naman ng aswang. Apo, may alam ka ba sa nangyari?
Narinig ko kanina na natagpuan sa tulay ang bangkay ng lasinggerong si Dante. At nahuli nila yung pumatay sa kanya. Ano po? Nahuli nila? Totoo po ba? Oo, Apo. Naroon, nakakulong na. At iniimbestigahan na ngayon ng mga pulis. Sino yung nahuli nila, Lola? Sigurado po ba sila na yun nga ang pumatay kay Mang Dante? Oo, sabi ng mga nakausap ko kanina, naaktuhan daw na sinasaksak ng taong yon si Dante. Yung pulubi na nakatambay sa tulay. Siya yung hinuli ng mga tanod at sinurrender sa pulis kanina lang. Lola, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kasi naglihim at nagsinungaling ako sa'yo. Ano ba sinasabi mo, Apo? Sa tuwing umuuwi po ako na madaling araw, sa totoo lang po, may nangyayaring kababalaghan po sa tulay. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo kasi baka patigilin niyo po ako sa trabaho. Alam mo mga nangyayaring kababalaghan sa tulay? Apo, sabihin mo, may alam ka ba o may kinalaman ka ba sa mga patayang nangyayari? Hindi po, Lola, wala po. Hindi ako pumatay sa kanila. Pero nakukonsensya ako. Kasi wala akong nagawa para tulungan sila, Lola. Parang naririnig ko pa rin po yung mga sigaw nila at paghingi nila ng tulong. Lola, aswang po ang pulubi na yon. Aswang po siya. Isang halimaw. Wala ka namang kasalanan, Apo. Ang mga nangyari ay hindi mo kagustuhan. Makinig ka sa akin. Bagamat may proteksyon ka galing sa agimat ng sentinela, wala kang lakas para harapin o kalabanin ng mga nilalang na tulad ng aswang. Pero Lola, ano pong silbi ng agimat kung wala rin akong magagawa? Hindi ko matanggap na naroon lang ako. Narinig ko sila at nakita. Pero hindi ko man lang sila natulungan. Apo, hindi mo kasalanan ng mga nangyari. Ang agimat ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan para lumaban kung hindi ka pa handa. Ang layunin nito ay protektahan ka, hindi upang itulak ka sa isang laban na hindi mo kaya. Pero Lola, si Mang Dante, yung aso, may asong lagi nakabuntot sa akin, Lola. Mula na magpakita sa akin ang aso na yon, palagi nang may nangyayaring masama. Ano ka mo? Aso? Anong aso ang sinasabi mo? Isang puting aso, Lola, na may mapupulang mga mata. Palagi siyang lumilitaw sa tuwing dadaan ako sa tulay. Nung una ko siya nakita, nakarinig ako ng sigaw ng isang babae. Yun yung unang bangkay na nakita sa tulay, Lola. Posible po bang ang asong yun ang dahilan ng lahat ng ito? Mukhang naiintindihan ko na ngayon, Apo. Halika, makinig ka sa sasabihin ko. Ang asong yon ay hindi lang basta aso. Hindi rin siya aswang tulad ng pagkakaintindi mo. Siya ang ipinadalang gabay at proteksyon mo. Ang espiritong ipinadala ng ating mga ninuno upang proteksyonan ang susunod na tagapagmana ng galing at lakas ng ating lahi at sa tagapagbana ng tungkulin ng ating angkan. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Ano pong tungkulin? Katulad ng ginagawa ko, ang tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng panggagamot, hindi lang ng pisikal na karamdaman, kundi pati ng espiritual at emosyonal. Yung aswang iyo, ikaw talaga ang puntirya nun. Ano po? Ako ang puntirya niya? Bakit ako? Siya lang ang tanging makakasagot niyan. Kung talagang gusto mong malaman, puntahan mo siya sa istasyon ng pulis. Kung ganun pupunta po ako doon. Marami akong tanong na gusto kong masagot niya. Pagdating niya sa istasyon, nakita niya ang pulubi na nakakulong sa isang maliit na selda. Tahimik ito, nakaupo sa sulok at tila walang pakialam sa paligid. Nagpaalam siya sa pulis kung maaari niyang makausap ang sospek. Pumayag naman ng pulis. Nilapitan ni Mark ang selda. Dahan-dahang itinaas ng pulubi ang kanyang ulo. Mapupula ang mga mata nito at isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ikaw nga ang pumatay kay Mang Dante. Oh, ako nga ang pumatay sa kanya. Pero siya ang may kasalanan at hindi ako. Pinilit niya akong gawin yon.
Hindi naman talaga siya ang tunay kong pakay. Simula pa lang na mapadpad ako sa lugar nyo. Ikaw na ang target ko. Pero may dahilan kung bakit hindi kita magalaw-galaw. Ano? Anong dahilan? May isang lalaking... Hindi. Isang higante yon na palaging nasa tabi mo. Laging nakabantay sa'yo. Hindi kita malapitan dahil ang presensya niya ay sumusunog sa akin, lalo na kapag napapalapit ako sa'yo. Higante? Pero aso lang yun at saka... Siya ang iyong tagabantay. Alam ko na nung una pa lang kitang nakita. Di ka ordinaryong tao lang. Kailangan kitang patayin bago ka pa maging banta sa mga katulad ko. Pero yung bantay mo, hindi ko siya kayang tapatan. Ayon sa paningin ng aswang, ang sentinela ay isang nakakatakot na nilalang, isang higanting lalaki na nagtataglay ng kakaibang lakas. Marami itong peklat sa katawan, mga sugat at marka ng digmaan na nagpapatunay na dati itong isang mandirigma. Sa leeg ng sentinela ay may nakasabit na maraming agimat na may iba't ibang hugis at laki, mga yari sa ginto, pilak at buto. Bawat agimat ay kumakatawan sa iba't ibang proteksyon at kapangyarihan. Ang mga mata ng sentinela ay may nakakasilaw na puti. Sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak itong baston na nagliliwanag, isang armas na gawa sa sinaunang kahoy at may nakakabit na kristal sa dulo nito. Labis yung kinatatakutan ng aswang na pulubi. Dahil alam niya na anumang oras na madikit siya dito, tiyak niyang masusunog siya sa kapangyarihang nagmumula dito. Hindi ito kayang daigin maski ng pinakamalakas na uri ng aswang. Simula noon, mas naging maingat si Mark. Hindi niya na binabaliwala ang presensya ng puting aso na patuloy na nag-aabang at sumasabay sa kanya sa tuwing dadaan siya sa tulay. Kapag madaling araw, pag-uwi niya galing trabaho, kahit na kinikilabutan ay natuto siyang mahalin at pasalamatan ito bilang kanyang gabay at protektor laban sa anumang klase ng panganib. Isang gabi, habang pauwi si Mark mula sa kanyang trabaho, napansin niyang hindi niya nakita ang aso sa karaniwang pwesto nito. Napahinto siya sa gitna ng tulay at inilibot ang kanyang paningin, ngunit wala ni anino ng aso. "Nasaan ka? Saan ka nagpunta?" Biglang narinig ni Mark ang mahina ngunit malalim na alulong mula sa dulo ng tulay. Nang lingunin niya, nakita niya ang puting aso na nakatayo malapit sa poste ng ilaw. Nakatitig sa kanya. Ang liwanag mula sa ilaw ay tumatama sa makintab na balahibo nito at tila may aninong naglalaro sa paligid. Tahimik itong tumalikod at naglakad papunta sa madilim na bahagi ng tulay. "Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam."